bride someday. Awitin po natin ang buong stanza. She'll be his bride someday. Sing. There's a church here on this earth, which our Savior calls His church. She descended from the one He started at Jerusalem. Jesus bought her with His blood, loves her with a special love, will protect her on her way. She'll become His bride someday. Ever since Christ built His church, while He walked upon this earth, there has never been a time one of them could not find. Jesus bought her with His blood, loves her with a special love, will protect her on her way. She'll become His bride someday. She's His body, is her head, and for her His blood was shed. Heresy she will refute, for she's the keeper of the truth. Jesus bought her with His blood, loves her with a special love, will protect her on her way. She'll become His bride someday. Last stanza. I'm so glad that I belong to His church, so true and strong. If I serve Him faithfully, then in His bride perhaps I'll be. Jesus bought her with His blood, loves her with a special love, will protect her on her way. She'll become His bride someday. Amen. Ang iglesyang kukunin po ng Panginoon balang araw dito sa lupa, ang kanyang isa tunay niyang simbahan. Ngayon pong hapon, sa muli po nating pag-aaral at pagbulay-bulay po ng salita ng ating Panginoon sa Kristo, ating pong tatawagin ang ating pong pastor mula po sa Riyaya, Quezon, ang ating kapatiran, Pastor Aurelio Orliporto.
Magandang hapon po. O na-tense. Kasi sumakit yung dibdib ko. Ganun po ako pag ako yung kinakabahan, sumasakit to. Makakita ng iba kaya kinabahan. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ako, hindi nyo kinukumusta. Hindi nyo ako kinukumusta. Mabuti din naman po. Tayo muna yung umupo. Magkukuwintuhan muna tayo. Naulit po sa akin ni Pastor na ako daw speaker nyo ngayong linggo. Hindi ko po napaindihan kasi dati ko siya pong pastor at mahal ko po siya. Yung pagmamahal hindi kaya suklian. Ako po ay may sakit sa puso kaya ako ganito. Kaya pala nung mamatay yung kapatid ko, akala ko ako ay makakasama na sa pagpanaw. Kasi sumakit yung dibdib ko. Bigat. Sabi sa akin ng isa kong kapatid, puntahan ko, tulungan dahil nasa palayan siya, napa bumagsak. Nung malaman ko na siya ay bumagsak, babagsak din ako. Sakit ng dibdib ko. Malimit po ito mangyari sa akin. Ito'y sabi ng misis, ako'y takot takot ako magpa-check up. Baka malaman ko yung sakit ko. Napilitan din po magpa-check up. Yung resulta, mataas ang blood sugar, mataas din ang aking cholesterol. Kaya pala yung puso ko ay napagod kasi gawa ng cholesterol. Sabi ng doktor, huwag kang magpapagod. Baka matuluyan ka. Bawal sa akin mapagod. Tapos bawal sa akin yung sobrang matuwa. Sobrang magalit. Sobrang matakot. Kinabitan ako ng Dextrose. Nervyos. Hindi naman ako takot mamatay. Bakit tuwing hapon, ako parang kinakapos yung hininga ko. Lakas ng pintig ng puso ko. Takot. Tulad ngayon, nahapon na naman. Yung isang araw ko siguro hindi ko pa oras. Nagwi-welding po ako doon sa aming bahay. Ginawa ni Mrs. yung ang biniwildingan ko po ay nilagyan ng mga karton, tindahan. Hindi ko yung welding, yung dingas ng welding, tumapon doon sa sa mga karton. Biglang naglaab. Naku, sabi ko, ito ang bahay namin. Sabi ko, Mrs. tubig. Mrs. namin, natakot na yun. Binusan ng tubig, ikap konti. Konti lang sa timba. Pero, wala laki ng ako. Gusto nga yung paninda ni Mrs. Meeting.
yung lasa. Sabi ko tapos na, patay na. Pero nakapagtataka po ay yung pagtultubig po, inaupula yung ulo. Ito nga po na pinakita lang po sa amin ng Panginoon na siya nagliligtas sa panahon ng pangangailangan. pwedeng maubos yung tahanan namin sa laki ng apo. Saglit lang eh. Sabi ko nga, magpakadami-dami ng ating kababayan, saglit lang eh. Kaya tupukin busin. Ganun po, pinupuri ko po ang Panginoon sa kabutihan niya po sa amin. Napakadaming mga suffering po ang pinagdadaanan, ngunit nakakasurvive pa rin. Sabi ni Mrs. sa anak namin, nasa Batangas, nag-aaral, naku ining, muntik na. Wala kang ng bahay at saka kami mag-asawa baka natupok. Purihin po ang Panginoon. Nagre-relax lang po ako. Parang kwento-kwento parang malis yung aking sakit ng dibdib. Yun po ang yun po ang karanasan namin. Sukli sa inyong pumanggusto sa akin. Kaya naman, kamusta po? Pastor, kamusta po kayo? Hindi pa rin ako. Sakit? Oh, kaya po, kaya. Nag-preach po kanina ako sa amin, ganun din eh. Sabi ko nga sa mga kapatiran, pag kinuha ko ng Panginoon, dapat sila, huwag nilang pababayaan ng pagtitipon. Kahit ako wala na, hindi naman sa ako yung namamaalam, papatuloy pa rin kayo. Sabi nga kay Brother Manny, pag ako'y kinuha ng Panginoon, patuloy, pangunahan mo. Siya po ay nakakatulong ko po. Parang siya ang naging kahalili ni Brother Ephraim sa ministry. Ang leader namin, kasama ko sa mga paglakad-lakad. Antabayanan po ninyo ako kasi po. Mahaba pa naman ang hanggang umaga. Sakit? Hindi po, hindi, huwag na. Hindi lang damisis na. Pain na lang. Abay yun.
Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia po sa aklat po ng Isaiah. Chapter 1 po. Verse 1 hanggang verse 7. Ibasahin po natin King James Version. The vision of Isaiah, the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children. They have rebelled against me. The ox knoweth his owner, and the ass his master's feet. But Israel does not know. My people do not consider. Sinful nation. A people laden with iniquity, said of evildoers. Children that are corrupters, they have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel. Unto anger, they have gone away backward. Why should ye stricken any more? You will revolt more and more, and whole head is sick, the whole heart faint. For the sole of the foot, even unto the head, there is no soundness in it, but wound and bruise, and for the putrefying sore, they have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. Your country is desolate, your cities are burned with fire, your land strangers devour, in your presence, and it is desolate as overthrown by strangers. Tayo ay manalangin. Nas kung hindi nga si Brother Gabi. Brother Gabi. Ama namin na magpangyarihan sa lahat, sumaynunod, paglalatian, papuri, sa salamat. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga biyayang pag-iingat po sa amin. Salamat sa patuloy niyong pag-iingat. Salamat sa patuloy niyo po aming ingatan at pag-friendship, sumama sa pananambahan sa mga kapatiran o sa Pagbo. Panginoon, katawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, labot namin sa inyo. Pagpasensya niyo, Panginoon Diyos, ang lahat ng karamihan po namin nagagawa laban po sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po, Ama, ang aming pastor, Pastor Orly, sa kanyang pagpapahilag ng kanyang salita. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Ipaunawa niyo po sa amin ang mga salita po ninyo, ang katuroan. Ito po yung aming maging mapagsalusalunan at ikalalakas po ng Diyos ang aming spiritual at siya po namin lalakaran. Panginoon Diyos, patubangin pang siya, panginoon po siya bigyan ng kalakasan at kalusugan ng pangangatawa sa kanyang karamdaman at tulong siyang pagkalimig, bigyan Panginoon siya ng katalinuhan sa inyong mga salita. Banal Espiritu, patubayan niyo po kami at ipaunawan niyo po sa amin ang inyong mga salita. Po ang galangin sa ngalan ni Jesus. Amen. The vision of Isaiah, the son of Amos.
So ito po ay vision na ipinadala ng Diyos kay Isaiah, na anak ni Amos, concerning to Judah and Jerusalem. Nang ang naghahari po dito ay si Uzziah, the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. So ito pong tatlong haring to, kung ating titingnan sa history, sa kasaysayan, masusuntungan natin sa 2 King, chapter 15, 16, 17, 18, ay, kasi ito po ay isang lahi, descendant po ito ni David. Uzziah, anak niya si Jotham. Uzziah ay mayroong ginawang kabutihan din, si Jotham. Pero malungkot sa magamang magkasunod, meron silang hindi ginawang matuwid sa harapan ng Panginoon. Ano yon? Yung hindi nila sinira o winasak ang altar o tinatawag na mataas na lugar na kung saan ay doon naghahandog, nagpaparangan ng mga bata sa apoy. Nakalagay yung kanilang mga altar ng Diyos-Diyosan. Ganon din po yung si Jotham. Kasi ito pong si Jotham ay anak ni Uzziah. Mas matindi po itong si Ahaz. Talagang Ahaz. Kagrabing kasama. Sobrang kasama ni Ahaz. Kung babasahin po niyo yung kasaysayan sa 2 King, sobrang kasama nito si Ahaz. Pero yung kanyang anak na sunod sa kanya naghari po, sa simula, lagitnaan hanggang sa wakas, ganda ng kanyang record. Kaya naman po siya biniyayaan ng Panginoon. Pag ang tao pa din mabait, binibiyayaan ng Diyos. Anong biyaya ng Diyos na binigay sa kanya? Kay King Hezekiah. So, binigyan ng importansya ng Diyos si Hezekiah. Isipin nyo, si Hezekiah, tao, binigyan ng pahalaga ng Diyos. Ang tanong, bakit? Kasi siya gumawa ng matuwid sa harapan ng Diyos. Isipin nyo, pinatigil yung ano ba yung anino o pagtakbo ng araw, ganun ba yun? Kasi sinabi ni King Hezekiah na, Lord, remember yung mga ginawa ko nung ako'y maging hari. Di ba nagkasakit siya? Abay pinagaling ng Diyos at dinagdaga ng kanyang taon ng kanyang buhay. Ilan ba yun? 15 years ba? Tama ang promise ng Bible. Sa inyong mga anak, sa inyong mga anak. Ano ba ang promise ng Bible? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay. Ganun si Hezekiah napakabuti sa harapan, napakatuwid. Sa harapan ng Diyos, He is just. Boga. So, paksaan natin.
paksaan natin to. Paksaan natin na the iniquities and sufferings cause is depravity or corruption. Kasamaan at ang pagdurusa ng bansang Israel, ang sanhi ay yung kanilang corrupt nature, yung depravity. Ito pong prophecy nito ni Isaiah sa panahon ng paghahari ng isa ama, yung isa anak, yung isa apo, ilang salin. Pero meron pa isang hari na napakabuti yung si ang pangalan brother John Ganon, yung si bandang huli na banggit. Ganda rin na record nun. So itong prophecy ito dumating kay Isaiah sa magitan ng vision. Hindi natin alam kung ano yung vision. Maaaring ito by dreams. Maaaring ito by ecstasy ba yung panaginip, oracles, yung voice, narinig niya. Hindi natin alam, basta nakakita yung vision. Ito ay sa panahon ng tatlong haring yun, si Uzziah, si Jotham, si Hezekiah. Siguro approximately 680 BC. Baka umabot hanggang 7 na. Nakita natin nga sa 2 King, chapter 15, 16, 17, 18. Ano pong makikita natin dito? Number 1 po, siyempre, makita natin yun, the goodness or loving kindness of God. The goodness and loving kindness of God. Ang kabutihan at ang ano ba sa Tagalog loving kindness? Mapagmahal, pag-aaruga, kabutihan ng Diyos. In short, kabutihan ng Diyos in Tagalog. Sahin natin dito sa verse 2, yung loving kindness of God. Hear, O heavens. May naninirahan ba dyan sa heavens? Meron? Ang ibon. Sino pa? Dami. Halos doon sa langit, dami din naniniraan, mga banal. Hear, O heavens, and give ear, O earth. Gusto ng Diyos na pasaksihan sa mga langit, sa lupa, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children into tayo doon. Ang Diyos ang nagsabi, siya'y nagpalaki ng bata. Sino to? Ito po ay walang iba kundi ang bansang Israel. Pertaining to the nation of Israel. Yung binanggit ditong I have nourished and brought up children, the nation of Israel. Tingnan po natin doon sa paano pinalaki, inaruga, kinalinga, minahal, kinupkup. Ano pang pwede nating ikapit? Inaruga ng Diyos ang bansang Israel. Dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 32. Basahin natin. Deuteronomy. Deuteronomy
32 verse 1. Sakit talaga, hindi malis. Sabi dito sa Deuteronomy, (32) verse 1. Dito natin makikita kung paano inalagaan ng Diyos ang bansang Israel. Give ear, O ye heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of my mouth. My doctrine shall drop as the rain. Anong natin dito? Yung katuruan, yung doktrina ng Diyos sa bansang Israel. Katulad ng patak na ulan. Mga ibig sabihin, hindi nagkulang ng turo, hindi nagkulang ng aral ang Diyos sa kanyang bansa. Magmula nang sila'y lumabas sa Egypt, hanggang sila'y maglakbay sa ilang na kung saan ito ibinigay ng Diyos sa magitan ng Moses ang kanyang pautusan at mga batas. Hindi lang yun hindi lang doctrine, papansin natin sila ay nasa wilderness. Di ba pinakain sila ng Panginoon sa wilderness? Ng mana at saka pulot. Mabuti ng Diyos Yung talagang ang bansang Israel talaga matigas ang ulo. Sabi ni Moses, bukas ay Sabat. Mamulot kayo ng pagkain sapagkat bukas walang lalaglag naman. Anong ginawa? Totoo yan. Tayo mamulot, bukas mayroon ulit. Hindi nga namulot yung matitigas ang ulo, kinabukasan, ano nangyari? Nagutom dahil Sabat. Sunod na uli ng Biyernes, Sabat uli kinabukasan. Ano ginawa? Nanguha ng madami. Ang sabi ng Diyos kay Moses, yung eksakto lang pang maghapon ng Sabat. Anong nangyari? Di ba yung tira nila sa kinabukasan, anong nangyari? Inuhod. Ganyang katigas ng ulo ng bansang Israel. Alam niyo ba, hindi lang bansang Israel matigas ang ulo? Pati tayo matigas ang ulo. Buti ng Panginoon. My doctrine shall drop as the rain, in my speech shall distill as the dew. Tingnan natin. Hindi po wersahan para lang hamog. Mapagkalinga. Sabi ang Diyos ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahan. Hindi po wersahan pinaambon lang niya kung kanyang pananalita gaya lang a small rain upon the tender herbs.
Kasi alam niya, di ba pag yung malalambot na dahon ng mga gulayin ay binagsakan ng mabibigat, di ba, napipinsala. Di ganun ang Diyos. Ang Diyos ay mapagkalinga, ang Diyos ay banayad sa pagkagalit, sa sagana sa kagandahan. Hindi siya hindi siya kagaya ng mga pastor ngayon ng Armenians. And as a shower upon the grass, because I will publish the name of the Lord, ascribe the greatness unto our God. He is the rock. His work is perfect, for all his ways are judgment. A God of truth, without iniquity, just and right, he is. Di ba? They have corrupt, lockdown tayo. Lockdown tayo sa verse 9. For the Lord's portion is his people, Jacob. Kanya yun. Sabi nga ng Diyos, mayong pinakamaliit na bansa. Pero kayo ang aking pinili. Is the last of his inheritance. He found him in the desert land, in the waste, holy wilderness. Di ba Israel yung pinagmulan ni si Abraham? Di ba si Abraham yung galing sa wilderness pool? He led him about. He instructed him. He kept him as the apple of the eyes. Oh, sipin natin, di nakita yan ng Israel. Ang ating mata nga ang bilis kasi ayaw ng talukap ng mata natin na masasaling yung ating apple of the eye Di ba napakabuti ng Panginoon. Itinuring ang bansang Israel apple of the eye ng Panginoon. As an eagle striped up, stir it up pala. Her nest fluttered over her young. Observe ba kayo sa Agila kung paano siya nag-aalaga ng kanyang mga inakay. Diba gumagawa siya ng sakit. Diba gumagawa siya ng pugad sa kung saan ay matataas na lugar, talampas ng bundok. Ginagawa niyang pugad mga kahoy na ganitong kalalaki. Sinasalansan niya. Hindi niya inaalagaan. Hindi niya pinakakain. Inaayos niya yung tirahan ng kanyang mga anak. Kinupugpog niya. Pag dumating ang malakas na unos, anong ginagawa ng Agila? Itinatago sa ilalim ng kanyang bakbak.
ng Israel. Yan nga sinabi ng Panginoon, "Oh, Israel, Israel, ilang beses ko kayong kukupin sa ilalim ng aking mga baguwis. Ngunit ayaw kayo." Ganyang katigas. Isa pa na obserbahan ko sa Agila. Habang siya'y lumalaki, yung mga anak habang lumalaki, sisiw, yung bagwis na. Yung ginagawa alam niyo ginagawa nung inahin, unti-unting hinuhugot yung isang sanga ng kahoy. Isa-isa yun. Anong purpose? Ang purpose niyan ay ubusin yung ginawang ugat at pabibus na malalaglag na sa libis ng mga ina. Kanyang sasagipin at magtuturuan ng paglikha. Ganun ang Diyos eh. Hindi binibigla. Diba? Slow to anger. Banayad sa pagkagalit. As an eagle is started out her nest, flattered over her young, inaalagaan niya yung mga inak. Spreaded abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. So the Lord alone did lead him. Diyos lamang. Wala nang iba. Pero, ninyo, Diyos lang ang nag-alaga sa kanila. Mula nang sila'y lumabas sa Egypt, nakita na nila ang ang pag-aalaga ng Diyos eh. Sabihin nyo, dagat, mahawi, dumaan sila sa tayong lupa, nagutom, pinakain ng mana, ng pulot. Nagsawa, pinakain ng karne, pugo. Nagsawa, naprobok na ang Panginoon eh. Buti ng Panginoon. Pero anong ginawa ng bansang Israel? Sabi dito sa so the Lord alone did lead. Siyang pumatnubay, him, and there no was strange God with him. Tanging ang Diyos lamang. Pero ang ginawa ng Israel, abay bumaling sa ibang Diyos. Diyos ni Moloch, Diyos ni Repan, mga bituin ginawa ding Diyos, buwan ginawa din Diyos, na siya pa namang pinagbabawal ng Diyos sa Old Testament sa Exodus 20. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos na ipapari sa akin sa langit, sa ibabaw ng lupa. At huwag niyo silang yuyukuran ni paglilingkuran. Anong ginawa? Kaya nagalit nga ang Diyos sa mga haring to, lalo yung si Haring Ahas. Talaga Ahas. He made him ride on the high place of the earth, that he might eat, pinakain sila, the increase of the field, pinatawag ka naman, and he made him to suck honey out of the rock. Pati bato, bilo ka lang
pinukala ng honey yung bato kasi doon nagpugat yung mga honey sa biyak o sa bitak ng bato. Kung nagpugat yung honey sa bitak ng bato, buti ng Panginoon. Out of the plenty rock, butter of kine and milk of sheep with fat of lambs and rams of the bread of the basin, and goats with the fat of kidney of wealth, and did drink the pure blood of grapes. Pure blood of grapes, yun ang ating iniinom natin, yung grape juice. Sagana sa grape ang kanaan sa pulot, sagana din yan sa mga baka, sa mga tupa. Gatas ng baka, tupa. But Jeshurun, sino to? Sabi po ni Strong, si Jeshurun ay, ang definition ay Jeshurun, upright one. A symbolic name of Israel. Jeshurun. But Jeshurun was fat and kicked. Thou art waxing fat. Thou art grown thick. Thou art covered with fatness. Tumaba, lumapad ang gulugod, magpisigan, naging matipuno, naging malakas. Yan naman walang makagapi, di ba? Oh, sisim lang ang kalaban pinatataob. Kasi cause yun ng ang kabutihan ng Diyos sa kanila. With fatness, then he pursuing God which made him in light esteem the rock of his salvation. The causes ang satin ng lahat ng ito is the loving kindness. The goodness or loving kindness of God. Sunod naman, balik tayo sa Isaiah. Ulit talaga ako, may sakit sa puso Para lang maibsan yung sakit Gumagana, gano'n yung kamag-anak ko tulad dito. Wala kahit madaling araw pareho ko, may sakit sa puso. Isaiah chapter 1. Sa natin pinutol, chapter 2, verse 2 pala, verse 2. Yun Isipin nyo. And they have revealed against me. Anong itatawag natin doon? Kasi nga,
Secondly, verse 2 and 3, the ingratitude of the nation of Israel. But it means ingratitude. Pinakain mo sa iyong palad, pinatulog mo na sa iyong tahanan, kinalinga mo na, kinandili mo na, pinakakain mo ng masasarap, inalagaan mo. Subalit yung ginahasa yung asawa mo at anak mo, nung umalis, pinagnakawan ka pa. Diba? Ang tawag doon ay ingratitude. Ganyan po ang tao. Ganyan po ang bansang Israel. Walang utang na loob. And they have revealed against me. Sabi ng Panginoon. The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know my people, doth not consider. Alam mo, buti pa ang hayop kaysa sa tao. Iisa naman ang ugali ng mga Israelita at ng mga hindi Israelita eh. Iisa yan ang nature niyan. Lahat yan ay galing lahat kay Adan at Eva. There's no exception, walang exempted dito. Lahat tayo! Tayong lahat ay ingrato, sabi ng Kastila. Ingrato. Mas lalo na yung di mananampalataya ay mas ingrato kaya sa atin. Bakit natin ibinilang ating sarili ng ingrato? Kasi tayo po ay under pa ng depravity. We are the under of depravity. Hindi na tayo magiging ingrato pag tayo patay na. Ngayon mag-alaga kayo ng aso. Kunin nyo nung maliit pa, pakainin ninyo. Agaan ninyo. Mahalin ninyo. Obserbahan nyo. Gaano katapat niya sa kanyang amo. Ilalaban niya ng patayan. Kung tutuusin po sa level, mas mabuti pa ang hayop kaysa tao. Wala kayo? Mas mabuti pa ang hayop kaysa tao sapagkat ang tao ay ingrato. Ngunit ang hayop ay kumikilala ng kanyang amo. The ox, baka, knoweth his owner. Umaamo sa tao, sa kanyang Panginoon. Pero ang tao ay hindi mapaamo ng Panginoon. The ox knoweth his owner, and ask his master. Asno. Kilala niya ang kanyang Panginoon. But Israel does not know my people, that not consider.
see their word. Ganyan ang tao eh. Sabi nga ni Paul, sa aklat ng Roma, mabasahin natin, Romans 1:18. Basahin natin. Romans 1:18. Pasensya na kayo ha, kung ako'y nagtatataghang. Kasi masakit yung dibdib ko. Sakit. Yung tubig ko dito, sino nagnakaw? That is Manifestation of depravity. Hindi, biro lang. Nakita nyo? Romans 1:18. Sahin natin. Hindi ito Israel ha. Hintil to. Baling muna tayo sa hintil. Romans 1:18. 1:18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the true unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them. For God hath shown it unto them. Diba? That is reality. Sino ba makakagawa ng buwan? Diba Diyos? Sino makakagawa ng bituin? Diba Diyos? Sino makakapagpatubo ng halaman? Diba Diyos? Sino ba makakagawa ng ulan? Baka may artificial na ulan? Diba ang Diyos? At yung lahat niyan ay ipinakikita ng Diyos sa tao na nagsasaysay, meron Diyos, ako ang gumawa niyan. God has shown it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Diba? Being understood by the things that are made, even His eternal power in Godhead, so that they are without excuse. Wala na, madadahilan. Because that when they know God, they glorify Him not as God, neither was thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was, yun ang problema, kaya pala dilim ng puso. Bakit madilim? Ano sabi ni Paul sa Corinthians? At binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang puso upang wag sa kanilang sumilay ang ibang review ng katotohanan. Di ba nakita natin kung gaano kasama ng tao? May mabuti pa nga yung hayop. The
walks with his owner as his master's feet. Alam na alam, hindi yan napunta sa ibang pakakanan. Mali mo na lang ng pero tukoy saan siya kakain. Diba? Obserbahan ko yung mga ping-alagang itik. Tuwing hapon, umuwi sa kanilang puluhan. Alam ko, uwi yan eh. Alam pakainan ng kanyang amo ng kanyang Panginoon. Pero ang Israel, ngunit ang Israel ay hindi siya nakilala. That not consider. Sunod po, verse 4. Anong makikita po natin dito? Verse 4. Sinful nation. A people laden with iniquity. A set of evildoers. Children that corrupters, depravity, depraved. They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel unto anger. They are gone away. Ano makikita natin dito? Kung nga po dahil ang Israel ay tao. Si Abraham sa descendant, kung mabasahin po, galing din po dyan sa lahing nino ni Adam. Lahi din ni Adam. Walang pagkakaiba. At tulad din natin sila. Galing din tayo kay Adam. Lahi ni Adam. Pagkaman ito po ay national. National eh, binanggit eh. Israel, sinful nation. Pagkaman ito national. Ang tanong, sa kasamaan, sa kabulukan, anong pagkakaiba natin sa mga Hudyo o Israelite? Hindi nga, parehas na eh. Wala namang pagkakaiba eh. Parehas din eh. Kung ang Israel ay sinful, tayo ay sinful din. A people laden with iniquity, a set of evildoers. Sunod po ay the inherent nature. It means inherent. Patutubo, likas. Kailan ba tayo nagsimula? Kailan ba tayo nagsimula ng ating kasama? Nagsimula ba tayo sa mabuti? Tanong nagsimula ba tayo sa mabuti na habang tayo tumatanda, sumama ng sumama? Nagsimula ba tayo sa mabuti? Kung tayo bata, hindi tayo nakakagawa ng masama. Habang tayo tumatanda, tayo gumagawa ng pagsisinungaling, kayabangan, pagnanakaw, pagkalipusta, pagbibinta. Ganun ba? Magsimula ba tayo sa walang kasalanan na lumaki ng mga kasalanan? Hindi po.
Ano sabi po ni David sa Psalms 51 verse 5? Psalms 51 verse 5. Psalms 51 verse 5. Behold, I was shapen in iniquity. Sinape siya sa kasamaan. Nino? In sin, sa kasalanan. Did my mother conceive? Doon ba nagsimula ang kasamaan ng tao? Di ba ang tao nabubuo? Sperm cell ng lalaki at egg cell ng babae. Pag nagtagpo yan, nabubuhay. Doon ba nagsimula? Sa ano ba tawag doon? Embryo ba ang tawag doon? Ano bang tawag doon? Fetus o mga embryo? Doon ba nagsimula? Na magtagpo ang egg cell at sperm cell, doon nagsimula. Ano magkaroon ng buhay? Sa palagay ko po hindi. Kasi yung sperm cell, bulok na yun, depraved na yun. At yung egg cell, depraved na din yun kasi galing sa parehong depraved, ipinagsamay parehong napakasama. May buhay na yung sperm kasi ang sperm hindi mabubuo kung wala yung bilang na milyon na buhay. Kaya talaga ang tao ubod ng sama sapagkat sobra. Lalo na nung mabuo. Ilan bang buwan ang bata sa tiyan ng kanyang ina? Siyam. 9. Bago lumabas. Wala naman lumalabas na 12 o 10. Isipin nyo, tingnan nyo, nasa loob pa lang ng bahay ng tiyan ng kanyang ina. Rebelde na. Bakit? Aking pong asawa nung pinagbubuntis po yung aking anak. Siguro mga 6 o 7 buwan na. Nanununtok na sa tiyan. Bumubukol na dito, nanihindi ko na Kaya pala yung asawa ko, aray ko. Rebelde na Sasabihin nyo, hindi. Gusto nyo, mag-quote tayo sa Bible na nasa tiyan pa lang ng kanyang magulang, nagbubuno na. Basa nyo ang saysaya ni Jacob at Esau. Basa nyo yun? Anong sabi ni Rachel ba yun o Rebecca? Rebecca ba yun? Yung ina niya ng asawa ni Isaac. Si Rachel. Tumakbo siya sa Panginoon. Sabi niya, kung kayo pagbasa ng pabasa niyo, sabi niya, ayaw ko nung mabuhay kung ganito. Kung nag-aaway, sabi ng Panginoon, ng Diyos, dalawang bansa ang nasa identidad. Ang isa'y magiging makapangyarihan. Ano kasi binabagit doon ng Diyos si Jacob? Alam niyo kung ano pinagbababagan ng dalawa sa loob? Alam niyo kung ano? Kung sinong unang lalabas. Di ba? Sabi ni Esau, ako ang panganay, ako ang unang lalabas.
Siguro ganun, pero wala sa Bible yun. Yun i-spekulasyon natin. Sabi siguro marahil ni Jacob, hindi, ako ang panganay, ako ang lalabas. Kung babasahin na natin bandang huli, napakaliksi ni Esau siyang unang nakalabas. Anong 'di ba si Jacob nakakapit sa sakong ni Esau. Siguro siguro, ako lalabasin mo ikaw. Sa lupa lang nandiyan nagpapangagaw sa sa birth right nung lumabas na, di ba si Esau ang panganay? At si Jacob, bunso. Di ba yung naitakda ng Diyos? Mula pa sa walang hanggan, pang eternity. Si Jacob na talaga ang panganay. Kahit ano gawin po ng tao ng pamamaraan upang baguhin ang plano ng Diyos, hindi kayang baguhin ng tao ang plano ng Diyos. Ano nangyari? Palibasa si Esau mga ngaso, hunter. Si Jacob naman taong bahay, mahilig magluto. Dumating si Esau, nagutom. Sabi niya kay Jacob, pagluto mo ko ng pagkain, ako pagluto. Ayaw pagluto. Sige, pagluto mo na, dito na ako. Gusto mo, pagbibili ko sa iyo ang aking pagkain. Yun! Yung birthright pinagbili. Nitong matanda na si Jacob. Si Isaac, malabo naman. Sabi kasi hindi naman alam ni Rebecca at ni Jacob, ni Isaac na ipinagbili na yung birthright. Okay. Para siguro kay Jacob ibaliwala din yun. Parang walang galaw lang siguro. Kaya hindi niya sinabi ako ng panganay kasi pinagbili niya sa akin yung kanyang birthright. Sabi ginawa nung dinaya ng huli ng hayop. Binalabal kay Jacob. Tapos nagluto ng ihaw ng binigay kay Isaac. Ibulag si Isaac, hindi niya alam. Si Isaac, ito nga ang aking anak. Inom mo yan. Ito nga, amoy kaparangan. Binasbasan. Nung dumating si Esau, ito na, nagre-reklamo. Nung malaman ni Isaac, hindi pala yun ang panganay. Hindi pala si Jacob. Sabi ni Esau, basbasan mo ako. Basbasan mo. Sabi niya, basbasan na kita. Hindi, basta basbasan mo. Hindi, nabasbasan na kita. Nalaman na yung palang binasbasan ni si Jacob. Na naghoy,
ng kapait-paitan si Esau. Nasabi, Ama, wala na ba na kahit kaunting basbas? Wala na, ibigay na. Sabi ng iba, unfair. Hindi unfair. Pinakita lang ng Diyos na hindi kayang baguhin ang kanyang plano. Ayon sa aklat ng Romans chapter 1. Ang panganay kahit anong gawin pagbalik-baliktad din ng tao, hindi kayang baguhin ang plano ng Diyos. Anong resulta? Sa Malakay 1, Esau I hate, Jacob I love. Ganyan ang tao eh. Gustong baguhin ng tao ang plano ng Diyos, pero kahit anong mga circumstances, kahit anong gawing pamamaraan ng tao, hindi kayang baguhin ng tao ang plano ng Diyos. The inherent nature, sobra, verse 4. Dito sa Isaiah chapter 1. Hindi pa rin naalis ng sakit. Verse 4. A sinful nation, a people laden with iniquity, a set of evildoers, children that are corrupters. They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel unto anger. They are gone away. Hindi kasi talaga yan ang tao. Katutubo mula pa sa kanyang pinagmulan. Sobrang sama ng tao. Walang mabuting tao, iisa lang. Ito'y ang tao na hindi nagbuhat sa binhi ni Adan. Ang taong ito'y nabuo sa sinapupunan ng isang berhen. Likha ng banal na spirito sa sinapupunan ni Mary. Ito'y tinawag na ang banal ng Diyos na nabuo sa magitan ng banal na spirito. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya lang ang walang kasalanan. Kasi kung siya buhat sa lahi ng tao ni Adan, he is disqualified as a Savior. Purihin po ang Panginoon. Sobrang sama ng tao. Palima, why should ye stricken anymore? Ibig sabihin, again and again and again and again. Bakit? Naalala ko po nung ako'y bata. Nung ako'y malaki na, sabi ng aking ina, pinaalala sa akin. Ang pangalan ko po Aurelio eh. Pinamagatan lang Orly. Pero nung bata po ako, tinawag ako ng mga kapatid ko na Uyo. Alam niyo yung Uyo? Uyo, alam niyo. Yung Uyo ay bulaklak ng niyog. Na pagbuka noon ay may buko ng niyog, ano, natutuyo yon. Sabi ng aking ina,
Alam mo, isang uyo, ubos sa puwit mo, sa kapapalo, yun. At lagas ang balaybay sa aking puwit. Sabi ko sa aking ina, oo, natatandaan ko po yun. Na ako ay pagulong-gulong sa gabukan at hinahagupit po ninyo ako ng uyo ng niyog. Ubos yung uyo ng niyog. At alam nyo, hindi lang isang beses, napakadaming beses akong ubusin ng aking ina yung uyo sa puwit ko. Bakit? Kasi napakatigas ng ulo ko. Sobra. Hindi isang beses, napakadaming beses na ako'y hampasin ng aking ina ng uyo sa puwit. Bakit? Abay, napakatigas ng ulo. Ganun ang bansang Israel. Alam niyo ba mga kapatid, hindi lang bansang Israel, pati tayo pag matigas ang ulo, malimit tayong paluin din ng ating Diyos. That is the sign of love of God. Why should be stricken anymore? Napakadaming hagupit ang dinanas ng bansang Israel sa kamay ng Diyos. Why? Sapagkat ang Israel, nabasa natin, siya ay maliit na itim ng mata ng Panginoon. Siya'y mahal ng Diyos. Pero anong isinukli ng Israel? Katigasan ng... Kaya naman, lagi silang hinahagupit. Natatandaan ko po nung ako ay, nung ang aking pong anak ay, nung edad ay, siguro taon na. Di makinig sa kanyang ina. Kasi paubaya ko sa aking asawa eh. Kasi pangihit na isa-isang babae. Sabi niya, hindi ko na kaya. Ikaw na ang mag-disiplina. Nakuha ko yung sinturon ko na nakasabit. Nagupit ko ng isang napakalakas na hagupit dito. Panig na kaganyan. Abay, hapong-habo at putlang-putlat na iyak. Nagalit yung asawa ko sa akin. Bakit mo ganyan ang ginawa? Kasi dinidisiplina ko, matigas ang ulo. Sabi sa Bible, ang pagpurong ng pamalo sa kanyang anak ay kanyang kinamumuhian ang kanyang anak. Ngunit ang hindi nag-aatras o ng pamalo sa kanyang anak ay minamahal niya ang kanyang anak. Alam niyo buhat noon, buti na lang at ang aking anak ay hindi naging kagaya ko na matigas ang ulo. Na napakaraming balaybay at uyo ng niyog na ubos sa puwit bago ako tumingin. Isang hagupit lang sa aking anak sa puwit. Natandaan niya hanggang siya lumaki. Ganun eh. Kayo ba namamalo ng inyong anak? Matigas ang ulo. Pag hindi nyo pinalo pag matigas ang ulo, sasabihin ko sa inyo, sabi ng Bible, kinapupuutan ninyo ang inyong anak at hindi nyo minamahal. Ang maitatawag sa inyo ay
konsentidora at konsentidor. Hindi sa ganyan ipinakikita ang pagmamahal sa anak sa magitan ng pagkukonsenti. Yan ang nagiging resulta ng mapagmahal daw na magulang sa anak. Oo, nung bata hindi pinapalo. Mahal na mahal. Yun yung anak ko isa eh. Nakatikim sa akin ng palo. Kaya naman po pag lumaki na at hindi na disiplina at tumigas na ang ulo, sino ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa magulang? Karamihan ngayon mapagmahal daw sa anak. Mahal na mahal daw yung anak, hindi nakakaranas ng palo. Nung lumaki, naging binata talaga. Ano resulta? Drug addict. Anong resulta? Yung dalaga bakalat-kalat sa lansangan. Anong resulta? Sakit ng ulo ng magulang. Tama! Mali! Abay, wala siguro yung sasang-ayon ng mali. Lahat yan tama. Di ba? Kayo mga binata, mag-aasawa kayo, magkakaanak. May papakita nyo sa inyong mga anak inyong pagmamahal sa magitan ng disiplina. Paano ipinakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin? Hebrew chapter ano yun? Iniibig ng Panginoon kanyang pinapalo o hinahagupit ang kanyang minamahal. Tandaan nyo, pag hindi kayo nakaranas ng gupit, upalo. Yung sabi dito bastardo. Ibig sabihin ng bastardo, illegitimate. Ibig sabihin ng illegitimate, hindi anak. Anak pero hindi tunay na anak. Meron bang ganun? Bastardo. Bastardo, yung bastardo, hindi anak. Sabi nga ng asawa ko, bakit kung alin pa yung mga pastor nagdurusan ng hirap at sakit? Sakit, pagdurusa at kahirapan. Yung pastor sutil Maaring hindi sutil, maaring yung pagpapakita ng Diyos na kanyang pag-ibig sa atin. Yan ang tao Sobra. Sobra. Why should ye be stricken anymore? More, and more. Kasi, more and more din ang yung katigasan, kasuwailan ng ulo. You should be strengthened more, you report more and more. The whole head is sick, and the whole heart faint. From the soul of the foot, even unto the head, there is no soundness.
pinakita po dito, man is total depravity. Alam po nyo, ginawa po ng Diyos na illustration ng bansang Israel. At ginawa po ng Diyos na ang physical body ng tao upang ipakita sa tao ang kanyang ubod na kasamaan. From the sole of the foot even unto the head. From foot to head. From foot to head. From head to foot and foot to head. And whole head is sick. From sole of the foot even unto the head there is no soundness. And it is but wounds and bruises and fructifying sore. They have not seen, we have not been close, neither bound up, neither mollified with ointment. Binanggit ba dito na from head, exempted the hand to foot? May bahagi ba sa katawan na i-describe dito ang Panginoon? Na exempted o pwera sa kabuuan ng isang tao na kumakatawan sa bansang Israel? Bas Brother Gabi, mula ulo ni Brother Gabi hanggang talampakan, mula talampakan hanggang ulo, pwera lang ang kanyang kamay o kaliwang paang walang sugat. Hindi Di ba? From head to foot, puro sugat, nagnanana na kumakata, nakakadiri ang baho. Ang tawag ay nakaririmarin. Walang kagamutan. Nabulok, namatay, at patuloy nabubulok sa impyerno magpakailan-kailanpan, the eternal corruption. Yan ang tao Walang bahagi sa katawan na walang hindi bulok. Lahat bulok. Yan ang tao. Yan ako! Yan kayo! Yan ang buong sangkatauhan. Bulok, napakabaho, karimari-marim. They have not been close, neither bound up, neither mollified with ointment. Ganyan ang tao. Total depravity from head to foot. Ang tawag po diyan ay it is a spiritual disease. Ang tawag diyan kung sa sa medical term ay ang tawag diyan sa sakit na yan ay chronic disease. Ano yung chronic disease? Malignant o malubhang karamdaman na paulit-ulit. Ang sangkatauhan mula kay Adan, mula sa nakaraan, sa pangkasalukuyan at sa hinaharap. Kurap. May sakit na malignan. Ang sakit na ay chronic disease. Spiritual. Pero kapatid, sabi ko sa inyo,
Napakabuti ng Panginoon. Alam ba ninyo yung istorya ng Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 10 verse 34, basa nyo yon. Mayroong isang tao na nakahandusay sa tabi ng daan. Nabasa nyo yon? Na puro siya sugatan. May dumaan na religious leader, mga parisiyo, mga saserdote. Anong ginawa sa kanya? Nilampasan kasi wala silang concern. Di ba ganyan ang tao? Ang concern lang ng mga mangangaral na yan pera. Pero yung kaluluwa, wala silang concern. Alam niyo, sinadaanan ng isang Samaritano. Anong ginawa ng Samaritano? Di ba natin alam na ang Samaritanong yan ay typology ng ating Panginoong Jesucristo? Anong ginawa? Doon sa kahundusay na may sakit. Di ba pinahiran siya ng langis, tinapalan ang kanyang sugat, at inilagay siya sa bahay tuluyan? Tayo yun. Ang tanong, sinong lumapit? Yung bang may sakit? O yung Good Samaritano? Sino lumapit? Yung bang Samaritano o yung may sakit? Sagot! Yon ang lumapit doon sa may sakit upang tapalan ang kanyang sugat na bukangkang, upang pahiran ang langis na pampagaling, at upang gumaling yung may sakit at dinala pa niya sa bahay tuluyan. Ganun kabuti ng ating Panginoon. Hindi nyo alam, tayo may sakit. Yung sakit natin. Bulok. Nagnanana. Hindi. Bukangkang hindi natapalan. Hindi nabusan ng langis. Yung iba nga hanggang sa namatay, bulok pa rin. At doon pa rin inihulog. Sa bulok. Hindi bansa. Daigdig. Kasi pag bansa maliit, daigdig. Kasi lahat doon pumupunta ang mga patay na mga makasalanan. Sa daigdig ng kabulukan niya ay walang iba kundi ang Gehenna. Impyerno. Pagdating pa ng paghuhukom yung Gehenna, yuho, sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, salamat sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa banal na Espiritu. Wala tayong kaalam-alam. Katulad tayo nila. Patay, bulok, may mga sugat na hindi gumagaling, nagnanaknak, malubha. Subalit nilapitan tayo ng Panginoon at tayo yung pinagaling. Amen. Ang the Good Samaritan na po na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The oil is significant healing. That is the blood of Jesus Christ. Typology ng the blood of Jesus Christ na nag-heal, na nagpagaling ng ating karimari-marim na kalalagayan at bulok na kalalagayan. Panganin po, verse 7.
The country is desolate. Your cities are burned with fire. Your land, strangers devour in your presence. And it is desolate as overthrown by strangers. Yan ang Israel. Alam naman natin ang history ng Israel. Noon pa, pinaghali-halinhan ng mga bansa sa pang-aabuso, sa tawag doon, sa mahirap i-explain sa pangbubusabos. Cross-century, mula pa sa panahon ng madalang bihag sa Babylonia. And again and again and again and again na binubusabos ng mga bansa. At yan ang consequence ng kanilang pagka-depravity. Maraming salamat. Tapos na ba tayo? Pati. Salamat po kay Pastor Orly sa kanyang mensahe ngayong hapon, ngayong gabi. Tayo po ay manalangin bilang pagtatapos po. Tayo po ay magsiluhod. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, at po ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba karangalan ay para sa inyo lang. Aming Diyos, maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong hapon. Tunay po na aming nakita ang aming kalalagayan kung saan niyo po kami kinuha. Maraming salamat at inalis niyo po kami sa aming pabulukan, aming Diyos. Binigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa aming kaisipan at amin pong lubos na naunawaan ang aming pagiging depraved at walang kakayahan, aming Diyos. Maraming salamat sa naging mensahe niyo po. Nawa po ay naging pagpapala ito sa lahat ng kapatiran, gayon din po sa mga tagapakinig. Aming Diyos, nawa po kayo ay nalugod sa aming ginagawang pagsamba at palagi niyo po kaming paalalahanan kung gaano kami kapalad na kami ay kabilang po dito sa inyong iglesia, sa Panginoong Iglesia. Kami ay inyong dinagdag, kami ay namamangha, aming Diyos, sa inyong mga katuruan. Nawa po ay magamit ito bilang kalakasan sa aming spiritual at amin din pong may bahagi sa iba, aming Diyos, at maging paraan upang sila ay maliwanagan din po. Kami po ay naniniwala, aming Diyos, na ito po ay mga turo ito ay nagmula sa inyo. Kami po inaalala din po ang aming mga kapamilya na wala po sa aming Panginoong Hesus. Nawa po ay inyong palugdan na sila rin po ay maliwanagan. Kami po ay naniniwala na kung sila ay isa sa inyong mga hinirang, isa sa inyong mga tupa, ay sila po ay makakaranas din ng kaligtasan namin, Diyos. Maraming salamat muli. Nawa po kayong maitaas, mapasalamatan, at mapapurihan. Sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God for